Ayan, welcome back again mga kaboses sa panibagong episode na naman po dito sa ating YouTube vlog, mga kaboses, commentary vlog. Ano po dito sa YouTube, no, sa ating channel Vox Populi PH. Ayan, palakpakan ho tayong lahat mga kaboses. Kasi tayong lahat buhay na buhay pa po. Talagang kailangan natin maging masaya mga kaboses. Ano po? And also, ngayon pong araw mga kaboses, for this video, no, for this episode mga kaboses, itatalakayin ho natin. Kasi nagsalita na ho, alam ko ho, nakilala nyo po, kilala nyo. Itong si Professor Clarita Carlos, mga kaboses, isa hong political scientist, commentator, academic and educator, mga kaboses, and nagsilbi na ho bilang National Security Advisor noong 2022 hanggang 2023 lang po under this administration po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga kaboses. Kasi po may statement ho siya yung pananaw niya ho sa kaniyang pag-aanalisa po mga kaboses. Sinabi niya ho rito na tagilid na daw yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Alamin natin mga kaboses dito sa balita o interview niya, no? Pakikinggan natin dito sa DWIZ News TV mga kaboses ang interview ho ni kay Professor Clarita Carlos, mga kaboses. Pilipinas, eto, nako! Kami nangangarap na sana makausap namin siya dahil meron hong nagbanggit ng kanyang pangalan sa isa sa mga comment regarding dito sa mga nangyayari ngayon sa politika. Nasa linya po natin ang former National Security Advisor, political analyst. Yan, favorite natin to. Si Professor Clarita Carlos. Prof, magandang araw and how are you na po? Hi, good morning sa iyo. Your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin na napakahirap talagang isulong yan. Unang-una, napakaigsi na ng session ng Congress. At pangalawa ay mahirap kunin yung 16 na senators na mag-a-approve niyan sa upper chamber. Opo. At 105 sa lower chamber. Sa palagay po ba ninyo, so pagka ganun po yung mga ganitong, yung thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala ng future, yung ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung na-file na kahapon, pangalawa na ho yata yun. Siguro wala siyang kinabukasan ngayon, pero maari pa nilang gawin yan pagka yung Kongreso sa July, no? At siguro ang hinuha ko, ang nagpa-file yan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. So how about ang mga Pilipino po? Sa palagay po ninyo, paano po tinitingnan ng mga Pilipino po itong mga impeachment na i-file po sa Congress ngayon, Prof? Iba kasi yung publiko May publiko na talagang nakasausaw dyan at talagang dinaramdam yung nangyayari, either po Sara, anti-Sara. May publiko naman na nakikiber dyan dahil mas importante sa kanila yung pagkain at ang trabaho. True. So yung mga iba naman, they simply ignore it. So iba-iba yung publiko talaga. Oo, kasi saka isa pa po, parang the other day pa yan, Ate Juday, yung sinabi po ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawing kung mangyayari po itong impeachment na ito, Prof. Oo nga, maraming ang nagalit sa kanya doon, pero I'm sure like me, nakita din niya yung numero. The numbers. Opo. Very important kasi yun. Opo. Sa palagay po ba ninyo susundin ng ng mga congressmen? Hindi siguro kasi merong separation of powers, co-equal yan So, yung mga nakita mo, parang nagalit ata yung isang makabayan na pinapakailaman daw sila ng presidente. Yun lang naman, guidance lang naman Opo. Dahil miski naman makabayan sila, ay presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. Ayun. Dalawa ho yata o tatlong congressmen po ang sumuporta doon sa impeachment na yun. Baka ito pagka hindi ho nasuportahan, hanggang doon na lang po ba yun sa palagay ninyo, Prof?
Kasi pag hindi nakuha yung 105 sa lower chamber, hindi yun aakyat sa upper. Hindi pupunta sa Senate yun. Oo, lalong-lalo na kung yung sinasabi po ninyo na 16 na mga senators po sa Senado, medyo wala pong hindi ho ito uusad palagay po ninyo. Nako, alam mo dyan sa 16, remember 23 na lang sila, no? Oo, wala na Dahil isa. wala si Angara. Opo. Pito lang ang umano dyan, ang humarang dyan, talo na. 7 senators lang ang humarang, 'di ba? Oo, wala na siyang future. Nako, Okay, ayun po ang video mga kaboses. Interview ho kay Professor Clarita Carlos, mga kaboses. Pananaw niya ho regarding po sa impeachment laban ho kay VP Sara Duterte. Ito lang ho mga kaboses, ano po? Nakikita nyo naman ho siguro mga kaboses and narinig nyo mula mismo sa boses ni Professor Clarita Carlos. Sinabi niya ho doon mga kaboses na talagang tagilid na. Nasabi niyang tagilid mga kaboses kasi nakikita na natin ngayon may ilang senador na ho yung mga nagre-react mga kaboses. Nakikita na ho yan ng mga tao mga kaboses na kung mapasa man siya sa House, ano po mga kaboses, kung majority man yung buboto na guilty si VP Sara doon sa House, pero pagdating naman ho sa Senado, tagilid. Kasi nga ho, no? Kasi parang majority dyan sa no, sa Senado mga kaboses, ayaw ng impeachment. And even sa Congress, I think, no? Kasi Makabayan Block lang yung talagang tumutulak nito Ano po? Kung mapasa man siya sa House o sa hindi, mga kaboses, hindi pa rin siya uusad. Yan yung pananaw ni Professor Clarita Carlos. Kaya kayo ho, mga kaboses, kasi ho, doon sa tanong ho na ano kaya yung pananaw ng mga tao nito? I know, kaya nga sinasabi natin dito sa channel natin mga kaboses, may mga Duterte supporters, yung tinatawag ng mga DDS, and may mga Marcos na supporters, PBBM supporters po mga kaboses. And meron po yung mga tao na walang pakialam lang po kasi yung gusto lang ho nila matutukan ho ng ating gobyerno itong mga nag-raise ho ngayon na problema. Ito bang problema ho mga kaboses, no, na kinakaharap natin ngayon. Pagmahal ng presyo ng bigas, mga bilihin, mga kaboses, maraming taong walang makain, napakamahal na ho ng mga presyo. Ano po mga kaboses, meron pang itong mga nasalanta ng mga disasters na dapat aksyonan ng gobyerno mga kaboses. Maraming issue ang bayan na dapat tutukan. Instead na mag-focus kay VP Sara Duterte, ano po mga kaboses, nakitang-kita na naman ho natin na talagang parang tagilid talaga. Yung Professor Carlos na yun Ano po, alam kong kilala nyo si Professor Clarita Carlos kasi napakagaling yan. Ano po mga kaboses. So kayo, ano yung sa tingin ninyo? Uusad kaya ito talaga o hindi? And kung uusan man, ano ba yung magiging epekto? Kung hindi naman, ano din yung magiging epekto? Mga kaboses, comment nyo sa baba yung mga pananaw ho ninyo. Insights nyo po mga kaboses kung ano sa tingin nyo yung pwedeng gawin ng ating mga politiko, pwedeng gawin ng ating mga nakaupo sa pwesto, ano po mga kaboses, at kung ano yung nakabubuti sa ating bayan. Open na open po ang ating comment section mga kaboses. Comment down below lang po kayo. And babasahin ko ho lahat ng comments niyo mga kaboses. And sa next episode natin, if-flash po natin mga kaboses dito sa screen natin sa Vox Populi PH. Maraming salamat po mga kaboses sa inyong pagtangkilik, pagsuporta ho dito sa ating mga episodes sa atin pong YouTube channel. Please like, subscribe, and share nang din po. And
click the notification bell din ho mga kaboses para updated po kayo sa lahat ng sa lahat ng mga pangyayari po dito sa ating bayan mga kaboses. Maraming salamat Vox Populi PH. God bless and bye-bye mga kaboses. See you in the next video episode mga kaboses.